Pakinggan po natin yung naging panayam natin kay Professor Danilo Araw, ang convener po ng Kontradaya. Sa aming dokumentasyon, may ilang kaso na nagkaroon ng delay sa pagbubukas ng polling precincts. Merong umabot ng 30 minutos na delay, pero yung pinakamalala ay yung sa Dato Odin Sinsuat sa Maguindanao del Norte na halos 5 oras bago nagsimula yung pagbubukas ng botohan. At ang panawagan namin, at least sa area na to, kasi sa Dato Odin Sinsuat mahigit 80,000 yung mga botante, kailangang i-extend yung voting hours kahit hanggang alas 8 man lang para masigurado natin na walang disenfranchisement na mangyayari. Bukod dun sa delay, meron ding issue sa automated counting machine. May mga napaka-sensitibo kasi ng ECM kumpara sa VCM o sa mga dating makina, to the point na simpleng lampas doon sa pag-shade, nako-consider na kagad yon as overvoting. Kaya nananawagan kami sa mga botante na maging maingat doon sa pag-shade. Kasi ilang beses na naming nakuha yung reklamo mula sa concerned citizens na talagang may overvoting. Tapos, from time to time, yung mga Board of Election Inspectors kailangang linisan yung parang sensor, yung parang yung nagbabasa dun sa balota kasi nga sa sobrang sensitive, parang konting dumi lang, konting alikabok lang may issue na sa pag-read ng balota. Tapos, sa totoo lang, nung dinemonstrate yung machine, yung pagbasa ng mga boto dapat mga 10 seconds or less. Ako mismo inurasan ko yun eh. Pero sa ibang mga pagkakataon, umaabot ng mahigit 2 minuto pa bago mabasa. So parang ang bagal ng loading, para siyang buffering, kumbaga sa mabagal na internet connection. So may mga ganong reklamo. Siyempre, nandiyan din yung dati ng problema sa mahabang pila, sa sobrang init ng panahon, at yung senior citizens natin hindi masyadong naaalagaan kasi pinapaboto sila sa ikalawang palapag ng gusali sa halip na usually kasi sa baba lang sila para Yes. readily accessible yung mga presinto. So far yun yung mga nakukuha namin. Siyempre, bago ako magtapos, kailangan ding banggitin yung disinformation o fake news. Meron din na nakukuha kaming ulat bukod pa doon sa vote buying. Hanggang ngayon, may bilihan pa rin ng boto, unfortunately. Merong blanco, meron naman yung resibo, hindi nire-reflect yung binoto. May kaso na may nag-undervote pero yung lumabas na resibo may nadagdag doon sa listahan ng mga di umanong binoto niya samantalang hindi naman nangyari yon. Meron ding kaso pala sa party list, may binoto siyang isang party list group pero ibang party list yung lumabas doon sa resibo. So yung mga ganitong klaseng discrepancy dapat talagang investigahan ng mabuti ng COMELEC kasi may problema pagka may ganong mga pangyayari na mahirap ipaliwanag kasi yung source code hindi talaga naging transparent yung review in the first place kaya magtataka ka bakit nangyayari yon.